Magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan and welcome back po sa ating channel. At eto, may gagawin po tayo na isa na naman, ayan, alas miming, induction cooker. Ano mga kaibigan, eto. Ayan, sa mga naunang vlog natin ay siyempre nakapag-upload na po tayo nito ano mga kaibigan, pero iba-iba naman po ang kwento ng ating mga ginagawang ito mga kabalita. Ayan, nagkumpulan na kayo dyan. So ayon po sa may-ari mga kaibigan ay wala pong power ang unit. So yan ang didiskubrihin po natin. Kaya naman samahan niyo muli ang inyong lingkod ng mga kabalita upang tayo ay may mapulot ulit na idea sa ating gagawin ito mga kaibigan sa mga gumagamit ng ganitong appliances. Ano? Ayan, puno na ng pusa. Ay panoorin po natin ang video mga kaibigan. Ano? Ayan. Pisa na po natin. Ito na mga kabalita at umpisa na po natin ang pag-open. Napakakulit ng aking mingming. Bago pa oh. At i-check natin. Sabi ng may-ari mga kaibigan ay may power naman daw. Pero hindi po makainit ng tubig ang ating induction na ito mga kabalita. So yan po ang i-check natin. Ano? Ayan. Kasama po natin si Simon na makulit. Ito. Ayaw ko tigilan mga kaibigan. Ayan o, kulit talaga yan. Ayan o, baby pa kasi yan. So check natin ang power. Okay. Pagkakataon nyo na dun sa mga meron po nito sa inyong bahay. Ano, ayan, may power nga po mga kabalita. On. Gumagana naman po. Wait, ano? Siyempre, mga kabalita, yung mga ganitong induction, pagka walang ano yan, hindi natin mapapatino yan, ano? Kailangan may nakasalang po tayo. May mga nire-reject pa nga po na apat yan, pero tingnan natin ngayon. Baka naman hindi lang tama ang nilagay nila na patano mga kaibigan. So, ayan. May fan pero hindi nga umiinit. Okay yung fan kasi minsan fan lang ang problema kaya hindi makapagpainit ng masyado. Wala talaga. At wala. Boil tayo, boil no. So mapapansin nyo na nag-o-off. Error. Kiwa. Ayan o. E4 ang error ano mga kaibigan. Ayan na. I-error po siya. Okay. Yan ang tutuklasin natin kung kaya ba ang i-repair ano mga kaibigan. There we go. Dito pa ang ibang screw ng mga kabalita. Yung iba kasi wala naman dito screw ano sa tatago sa rubber. Ito meron. Yan. Wala tayong kabila. Ayaw, meron din. Ito na, bukas na mga kabalita. Oh, yan. Nasa ilalim ang board nito, ano mga kaibigan. Check natin. Malinis pa naman kaibigan.
Habang yan ay tinitingnan natin. Check tayo. So, pansinin nyo ito mga kabalita, basa. Ibig sabihin, nababasa din ang may mantika, oh. Nangingintab. Yan po ang iwasan natin dito sa mga ganitong appliances, ano? Pag yung mababasa. Basang-basa ng mantika mga kabalita. Punasan muna natin ang unit. Kasi talagang hindi po yan magkaka-function ang maigi pagka once may basa dyan, ano, mag-ibigan. Alright. Tandaan po natin yun sa mga gumagamit po nito, ano, mag-ibigan. Kailangan pagka nagamit, punasan agad ang ibabaw para hindi umilalim at maging sanhi ng problema. Ayan, basang-basa mga kaibigan. Pati yung board natin, malamang. Gamit tayo ng tissue. Kasi once na electronics ang gamit natin, ano mga kaibigan, simpleng basa lang dyan, ay madedetect niya yan. Ngayon kung yan ay may tinatawag po na protect, ay hindi po gagana yan. Ang tendency niyan, mag-i-error lamang yan mga kaibigan. Kahit sa anong basta electronics, kahit sa parte nilagay yan, kahit sa tawag yan, unit nilagay, ay napaka-selan po niyan mga kaibigan, wag nating basta-bastahin yan. Ayan, basa pa, mga kabalita. Ayan, nangitim na. Lagyan natin ng lacquer fluid. Ito mga kaibigan, buhusan po natin para mawala ang lagkit ng mantika, Ayan. Uy, shoutout kay John Vic Puring yan sa Erosin. Naalala ko tuwing nagagamit ko tong lacquer fluid, mga kaibigan. Ayan, doon pa yung galing. Layo, no? Yan po talaga ang magandang panlinis. Tingnan nyo, nangingintab siya kahit natuyo na. Ayan, di ba? Hindi gaya ng lacquer thinner na nagpuputik yan. Pag natuyo na, mga kaibigan, etong lacquer fluid ay mas maganda gamitin. So ito na mga kaibigan, matapos natin linisin ang board. Ayan, puro mantika, mga kaibigan. Tingnan natin kung mababago ba ang dating status niya, nag-i-error mga kaibigan. Mag-i-error po kasi nga basa mga kabalita. Ngayon subukan natin. Ayan, wala tayong holder ang camera muna. Ayan, at check natin at subukan kung kaya na ba na magpainit ng tubig. Wala po tayo pinalitan na anumang piyesa, mga kaibigan, kundi naglinis lang po tayo ng board. O yun, sa mga makakapanood po nito, maging aral o leksyon na sa inyo na dapat malinis po yan after natin gamitin. Okay, lagyan natin. Yan. At salang na po agad ang ating takore. On natin. Ayan, E4 na mga kaibigan, foil. Kanina hindi po yung nagaganyan. Diba? Tingnan natin kung huhuni ang ating takoring ito mga kaibigan. Abay, palagay ko naman okay na to mga kaibigan. Ayan, nag-iinit na. Alright. Ayan na mga kaibigan, wala po tayo ibang ginawa dyan kundi nilinis ang mga mantika po sa board, ayan, kita nyo naman po, ang dami.
Pagka meron po kayo niyan sa inyong mga bahay, ano mga kabalita, ay ugaliin po natin na linisin agad pagkatapos siya na gamitin. Dahil talagang mag-re-resulta po yan sa pagiging problema ng ating induction cooker, mga kaibigan. Ayan na, goods na po ang ating unit, mga kaibigan. Uminit na po, no? Off na natin, mga kabalita. So, minsan pa ay napatunayan po sa inyo ng isang basa na board dyan sa ating induction ay hindi dadala sa magandang kalagayan ng ating induction, ano? Pwede po kasi na magkaroon ng short, ano, mga kaibigan. So, yan po ang naibahagi po natin, mga kabalita. Sana ay kapulutan po ulit natin ng idea, ano, mga kaibigan. Thank you and God bless po.